meron pong Jesus Christ kasi ang ating Diyos ay hindi lang basta Diyos, kundi siya ay makapangyarihan sa lahat. Naniwala ka ba dyan? Ngayong umaga, meron ba sa inyong kapangyarihan ang Diyos? Amen. Meron bang sinabi sa iyo ang Diyos ngayong umaga? Amen, meron. Salamat. Anong sinabi sa iyo ng Panginoon? Sabi doon sa unang 1:3-9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. 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 Sapagkat siya ay may pinanganak ng Diyos, mayroon siyang Espiritu ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kanyang pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen. Salamat sa Kidodo. Meron siyang tinatawag na pag-bibless ng salita ng Diyos. Ngayong umaga ay makikita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos sa Hebrew chapter 4, verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay mabisa, higit pa sa matalas sa alinmang tabak na magkabilay talim. Alam niyo yung double blade? O, mas matalas pa doon. Ito yung tumatagos maging sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto. At natataros nito ang pag-iisip at binabalak ng tao. Yun. Walang may tatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At ang sa kanya tayo ay magsusuli. Ang lahat ng ating mga ginawa. Ito ang salita ng Diyos. Sabi dito na itong salita ng Diyos ay mabisa. Mabisa ito. The power of God is mabisa. May bisa ito sa mga taong, halimbawa ikaw yung tao, meron itong bisa sa mga taong meron kapangyarihan ni Kristo. Yung ang kanyang puso ay ginawang Diyos si Kristo. Tandaan niyo yung ang assurance of salvation, meron siyang apat na P. Ano yung pinag-aralan natin nung linggo yung pang-apat na P? Ano? Pagpapala. Ano yung pagpapala? Buhay na walang hanggan sa kamaterial. Yung specific na gagawin sa atin ng Diyos, ano yon? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, binigyan ng maging anak niya, binigyan ng tinatakan ng Santong Espiritu, at pagkatas ano pa? Yung Sinaradong impyerno. Sinaradong impyerno. Pangatlo, pangapat, sinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kasi kung hindi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, anong gagawin sa iyo? Tama, wala. Mahulog ka sa naglalagam-lag na apoy. Kasi pag pumunta ka doon sa langit, Antonio Alinyo, ay nandito ang iyong pangalan. Welcome. Welcome. Di ba? GB, nandito ang iyong pangalan. Welcome ka sa magiging mabisa ang salita ng Diyos kung mayroon kang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Kasi ang salita ng Diyos, ito'y buhay sa tao na mga nagsisisi, buhay ito. Pero sa mga hindi nagsisisi, wala naman itong kapangyarihan. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ito basta-basta nagagamit. Halimbawa, itong taong ito ay hindi naman siya nagsisisi. Ayan ang Kristo sa kanyang puso. Walang kapangyarihan ng Diyos dyan. Puro stop lang yan. Walang kapangyarihan ng Diyos dyan sapagkat hindi nga nagsisisi sa kanyang kasalanan. Hindi niya kinikilala si Kristong Diyos. Nakuha niyo po. Yung apat na P, dito yan pupunta. Isang P. Apat na P yan. Pagsisisi, pagtalikod, pagtanggap kay Kristo. Pag mayroon ka nito, covered ka ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, makikita sa iyo at makikita ang Diyos sa iyo. Buhay. Kasi, hindi mo maaaring makita ang Diyos
kung wala kang tinatawag na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya ano ang sabi doon sa salita ng ating Diyos? Ito'y makapangyarihan, hindi nyo na kailangan pang maghanap buhay ng gusto. Sige, ang hanap buhay mo araw at gabi. Wala yan, kulang pa yan sa iyo. Kahit linggo, sinasagasaan mo pa, kulang yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabisa nga eh. Ano ba ang ibig sabihin ng mabisa? Epektibo. Tipik-tip. Pag sinabi mabisa, makapangyarihan, matibay, matatag. Di ba? Wag matatag. Sige man, ipag-ibasa ngayon itong Hebreo ulit. Hebreo 4:12. Ano sabi dyan? Hebreo 4:12. Ang sabi po dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Yun. Salamat. Buhay ang salita ng Diyos. Buhay ito at makapangyarihan. Tandaan nyo, buhay ito at makapangyarihan na walang maililihim ang tao. Kasi itong mga taong ito, halimbawa mayroon kang tinatawag na buto o kasukasuan. Ang salita ng Diyos kung nagsisi ka, hanggang doon sa pinag-iwalay ng Espiritu at kasukasuan ng iyong mga buto. Nakakita ka na ba ng kasukasuan ng iyong mga buto at saka utak ng buto? Pag ikay na kumakain ng manok, may buto na sinisipsip tayo yung utak, di ba? Ang salita ng Diyos ay hanggang doon dahil buhay makapangyarihan sa lahat. Wala itong kapangyarihan sa mga taong hindi nagsisisi. Kaya dito sa may mga sabi nga, mayroon kang katabi sa pagtulog na may iwanan. Dahil hindi lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos ay matalas. Matalas ito sa mga taong nagsisi na tumalikod sa kasalanan. Di ba? Matalas ito sa mga taong nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Hanggang nga sa buto, sa kasukasuan ng buto. Kaya kung sabi ko nga, pag may sakit ka, mag-memory verse ka. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay sa iyo. Pag in-spend ka ng salita ng Diyos, ay gagaling ka. Ay, hanap mo ngayon si ninja kaya si ate papagamot ko ito, di ba? Maganda naman yan, nakakatulong. Pero ibig sabihin, ang unahin mo ang Diyos. Kasi, kung ang salita ng Diyos ay pumasok sa iyo at maging buhay ang salita ng Diyos sa iyo, wala ka nang poproblemahin pa. Kasi, poproblemahin mo ang lahat ng mga bagay kung ang Diyos ay hindi sa iyo gumagawa. Kasi ang buhay, sabi dito, ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan, mas matalas pa sa tabak na magkabilay talim. Mas matalas pa sa magkabilay. Alam mo ba ang mga double blade na ginagamit nung araw, yung espada? Espada ngayon, hindi na uso, Kung si Marie Baling, laging may double blade yun. Double blade na, kasi nauso yung mga double blade na ganyan Sabi pantong. mo pa nagsasayaw. Dalawang talim yun. Yan ang mga ginagamit sa mga, kahit mga baboy naman, nung araw. Pero ngayon, ang ibig sabihin, ang double blade na yun ay mas matalas pa ang salita ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tingnan lang natin, balik tayo sa ating buhay pag-apply ng salita ng Diyos. Ito bang salita ng Diyos ay nagsisiba tayong lahat? Tama yung panalangin ni Dodoy. Lord, may nakikita ka bang karumihan sa aking puso? Yung karumihan yun, kung hindi natin isusuko sa Diyos, ay mabablak ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan nyo, kung ang buhay ng tao, the power of God, Jesus Christ,
ay hindi yan mag-work out sa iyo kung hindi mo susuko ang iyong buhay. Kung sumuko ka ng buhay, diretso yan sa iyo ang salita ng Diyos. Buhay at makapangyarihan, makikita sa iyo ang Diyos. Ulit, kung hindi ka magsusuko ng buhay sa Diyos, wala itong kapangyarihan sa tao. Kung halimbawa tumawag ka, Lord, ako ingatan mo, hindi ka naman sumasampalataya, hindi ka nagsisisi, iba ang sasagot dyan. Satanas ang sasagot sa iyo dyan. Kasi ang Diyos ay hindi yan basta-basta natatawagan. Ang natatawagan ng Diyos, tama yung panalangin ni Dudoy. Buksan mo ang aming puso, kung may nakikita kang karumihan, ito'y sinusuko namin sa Diyos. Nakapagsuko na ba kayo ng buhay sa Diyos? At tuwing umaga, sanayin niyo ang inyong sariling magbasa ng Biblia. Manalangin muna. Kasi sa anumang trabaho natin, walang mangyayari kasi isinumpa tayong lahat ng Diyos. Sa pagsampalataya mo sa Diyos, buhay nga ang salita ng Diyos at mabisa, sa umaga pa lang, nanalangin ka na. Mag-aral ang salita ng Diyos, sawayin ang lahat ng masama. Sige manay, pag-ibasa nga sa pangalawang Timoteo 3:16. Salamat sa mga buhay itong mga kapatid ko. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para maituwid sa pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa na sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Amen. Siguro, practice lang tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ito'y nagiging buhay sa atin. Paano ba tayo? Kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, nananalangin, ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. Kung pumunta ka ng bayan, hindi ka ba nananalangin, hindi ka ba nagbabasa ng Biblia, anong magsasalita sa iyo? O diablo ang magsasalita sa iyo. Kasi, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi yan basta-basta nagagamit. Ay, mo nga kasi ang demonyo, nasa hangin yan. Ang kalaban natin, hindi mga tao nasa hangin. Ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pinagsusunod tayo ng baluti, yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos, mga salita ng Diyos. Maya-maya, paglabas mo niya, bubulong ng kauntunin. Kasi ang demonyo nasa hangin. Ang panlaban dito, yung tinatawag na the power of God, Jesus Christ, na yung nagsisi tumalikod, siya ang nabalot ng kapangyarihan ng Diyos. Sa kanya makikita ang Diyos. Ngayon, kung hindi ka nagsisisi, wala sa iyo kapangyarihan ng Diyos, nakablock yan. Nakakita ka na bang cellphone ng mga binablock? Hindi mo na siya makontak. Block na, di ba? Iyan ang kapangyarihan ng Diyos dyan. Ngayon, kung ang ibig sabihin ko dito, bubulungan ka. Ito si ano itong taong ito. Sapagkat itong mga taong ito ay walang relasyon kailangan mo ditong magsisi, tumalikod sa kasalanan. Ano ba tatalikod sa kasalanan? Ang pagtalikod sa kasalanan, paglimot at paglayo. Lord, itong mga kasalanan ito ay hindi ko nagagawin ito. Sapagkat ako'y nagsusuko ng buhay sa iyo. Kung magsuko ka ng buhay at tatalikod ka sa kasalanan, tinanggap mo si Kristo, makikita sa iyo ang Diyos. On the spot, kausapin mo ang Diyos, ay diretso yan sa iyo sapagkat ang salita ng Diyos ay mapisa. May kapangyarihan. Buhay ito. Kaya minsan, ang mga makakita ka na bang mga Kristiyanong mahirap pa sa daga? Kasi walang tiwala sa Diyos, hindi sa Kanya nabubuhay ang Diyos. Mahirap ka pa sa daga. Kristiyano ka ba? Kristiyano ka? Opo, Kristiyano ako. Kristiyano. Ang Kristiyano, may binagong buhay at ang salita ng Diyos ay buhay. Tumatalab sa Kanya dyan.
mayroon ba naman lingkod ng wala kang mababasa sa Biblia, ang Genesis hanggang Revelation, na mga lingkod ng Diyos na mahirap pa sa daga, ano sabi sa mga awit, chapter 37, verse 25, memory verse mo, mula nang ako'y tumanda, sabi ni David, mula nang pagkabata ko hanggang sa ako'y tumanda, wala pa akong nakitang lingkod ng Diyos na naghirap o na malimos ang tinapay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi yan mabubuhay sa inyo kung may bitbit kayong kasalanan. At tandaan nyo lagi ito. At dito kayo ihulog sa naglalagablab na apoy. Walang excuses dyan. Wala dyan. Kasi ang kondisyon ng Diyos, ang sino mang sasampalataya at tumatalikod sa kasalanan. At saka, number one tactic ng Diyos sa evangelism, yung change life. Kung hindi naman nagbabago ang iyong buhay, makakapangaral ka ba? Hindi, di ba? Kung ikaw ba ang dati mong gawa, nagkikipag-inuman ka, nagkikipag-ano ka, makakapangaral ka ba? Hindi. Kasi, ang number one tactic ng Diyos dito, yung nabago ang iyong buhay. Kasi, ang buhay ng tao, ito ay number one evangelism na ginagamit ng Diyos. Kung nagbago ang iyong buhay, ay magre-reflected ito sa iyong mga kasama. Kasi si Noe, hindi man siya nakapag-aral. Pero naligtas si Kamsisim si Japet dahil sa kanyang mabuting ginawa. Di ba? Naligtas si Kamsisim si Japet. Pagkatapos na ng baha, naligtas siya. Ito palang Diyos, ito palang taong ito, kahit hindi nag-aral, dahil sa kanyang pagiging makadiyos na buhay, ay pinakinggan ng Diyos. Sa atin, hindi naman tayo tinatawag na napakahusay, napakagaling. Kundi ang ibig ko sabihin, first P ay magsuko, magsisi, tumalikod. Pag tumalikod ka, nagsisi ka, sabi ko sa pangapat na pagsisisi, andun lahat ang blessing ng Diyos. Kasi kapag sumusunod ka sa Diyos, ang buhay mo na ayos, ang blessing ay hindi mo na yung kailangan hanapin. Kusa nang susunod sa iyan, ay hanap ka ng blessing, hindi mo naman natatagpuan. Hanggang sa tumanda ka na. Kaya maraming mga tao ngayon ang mahulog sa impyerno. Sapagkat nakakita ka lang na nawawalang yung araw pag may nawalang 5, ano? Diba? Gabi na. Paano Romy? Nawala kami ng piso. Paano kami kulang na bibiling gabi na. Ay, di na nakakita paano yan, di ba? Sabi na, ay, naku, sigurado tayo kay mama. Paano yun tayo dito mapalawin? Kasi, namin nahanap ang pera wala. Kasi, lumigid na. Iyon ang nangyayari sa tao. Ang tao, palibasa, hindi nagsusuko ng buhay na balot ng kasalanan, hindi niya makuha ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nabubuhay silang parang walang Diyos. Kapag may mga Kristiyanong nabubuhay na parang walang Diyos, pagka umaga, walang devotion, hindi na nalangin. Pag nagtrabaho tuloy, hindi mo marinig ang Diyos, ay wala. Pag trabaho mo, sabi mo, Lord, pagtatrabaho ako ngayon, pagpalain mo ako. Sa ngalan ni Kristo, ay, amen. Yung Kristo Jesus na ginamit mo, buhay ang salita ng Diyos at makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan yun. Pwede kang kuhanan ng buhay. Pwede kang pagpalain ng Diyos. Siya nakakaalam, si Pastor Boy, Ninong Boy ay pastor, ay lakas, maganda ng kanyang buhay. Kinuhanan siya ng Diyos ng buhay. Diba? Boy Limusinero, yung kinuhanan siya ng Diyos ng buhay, pinawian siya. Asawa niya, ano? Ni Lilia. Thank God, di pa ako nakapunta doon. Bukas pa ako pupunta. Salamat sa kanyang buhay sapagkat isa siya sa aming mga teachers sa evangelism. Itong taong ito ay mabuting tao. Kita ko sa kanya ang Diyos. Yun ang hangganan ng kanyang buhay. 63 years old. Binawian siya ng buhay, na malakas siya. Ang natin dito ay hindi natin alam kung kailan ba ang ating sukat. Kaya minsan ng tao, nagugulat na, wala ka na. Di ba?
Kaya ngayon, una gusto kong ipakita dito na ang buhay ng tao ay wala itong katiyakan kung kailan ito kukunin ng Diyos. Ang gusto kong sabihin sa inyo sa Facebook, sa YouTube, salamat sa mga bagong mga Kristiyanong nanonood ngayon na tumanggap kay Kristo. Thank you sa inyong lahat. Darating ng panahon na kayo aking babautismuhan. Ito, kung ang kapangyarihan, kaya ang gagawin ng tao magsisi, tumalikod sa kasalanan, at tanggapin si Kristo at pagpapala physical, pagpapala spiritual. Huwag kang mag-alala kung nagsuko ka ng buhay sa Diyos, tumanggap ka kay Kristo, sapagkat sino si Abraham nung nagsuko ng buhay sa Diyos? Hinabol siya ng biyaya. Sabi, ayoko na niya, Lord, ayoko na. Hindi, sa iyo to hanggang ikaw ay nabubuhay pa. Gusto mo ba yan? Kisa mabuhay ka na walang Diyos, na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi tumatalab sa iyo, mabubuhay ka na sinumpa, na kahit maghapon magdamag ka nga magtrabaho, kulang pa yan sa iyo. Kulang pa sa iyo yan kasi isinumpa nga ang tao. Kulang pa sa iyo yan. Ang paraan ko para makamit natin ang kaligtasan, maalis ang mga sumpa sa atin ng Diyos, ay una, magsisi. Yung tinatawag na 4 na P. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo. Tama yung sinabi ng ating presider, na binubuksan ko ang aking puso at tingnan mo, Diyos, kung may rumi dito, ay alisin mo. Ang pang-4, yung tinatawag na blessing, yung pagpapala. Pagpapala, physical, bigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, maging anak niya, bigyan ka ng tatak ng Espiritu Santo, sinarado ang impyerno sa iyo, at ikaw ay isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Yun ang mga pagpapala. At hindi lang yun, sa physical ay hahabulin ka ng biyaya. Ngayon pong umaga ay gusto ko sa mga nanonood lahat, makisama kayo dito sa ating vlog, sapagkat meron tayong tinatawag na papagawa na 20 milyon ang halaga na ating